Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na lahat ng mga kaparokya dito po sa Holy Trinity Quasi Parish sa Tinajeros, Malabon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Father Rene Richard Bernardo, sa paganyaya sa akin para makapamuno sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa masayang okasyon ng kapistahan ng ating quasi-parish community. Kasama ang maraming mga panauhing pandangal ngayong umaga na mamaya ipapakilala ni Father Rene Richard. Magnilay po muna tayo sa misteryo ng Santissima Trinidad. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Napasagot tuloy kayo. Kino-quote ko lang yung second reading natin. Pero alam ko, automatic sasagot talaga kayo dahil ito ang ginagamit na bati ng bawat pari sa simula ng misa. Ngayon, alam nyo na, ito'y galing kay St. Paul, the second letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 13. Isa ito sa pinakauna na paraan ng pagsasabuod o summary ng doktrina ng Santissima Trinidad, ang kabanal-banalang Santatlo. Yun ang ating Tagalog translation ng Holy Trinity, banal na Santatlo. Ang solemnity na sineselebrate natin at pinagpipiesta dito sa ating quasi-community parish ng Holy Trinity sa Tinajeros, Malabon. Ipinangalan ang inyong simbahan sa Santissima Trinidad. Alam niyo ba na mahigit 17 siglong pinagtatalunan ng mga Kristiyano ang tungkol sa misteryo ng Diyos na Santatlo? Tatlong persona pero iisang Diyos. Hindi natin sinasabing tatlo ang Diyos. Tatlong persona pero iisang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya alam niyo po, mayroong kwento tungkol kay St. Augustine na sigurado akong narinig na ninyo. Isang kwento tungkol kay St. Augustine, and by the way, ang ating bagong Santo Papa ay Augustinian. At madalas niyang i-quote si St. Augustine dahil siya ay Doctor of the Church. Maraming itinuro tungkol sa doktrina ng pagiging Kristiyano. So mayroong kwento na minsan nagsusumikap si St. Augustine na unawain ang kahulugan ng doctrine of the Holy Trinity. Aba, nagpakita daw sa kanya ang Niño Jesus, naglalaro sa may dalampasigan. Pinagmasdan siya ni Agustin habang pinagmumunihan ng santo ang misteryo ng Holy Trinity. Yung bata ay gumawa daw ng maliit na hukay sa may buhanginan, sa beach. Gamit ang maliit na kabibe, nagpabalik-balik ang bata, tumatakbo siya para umigib ng tubig gamit ang kanyang kabibe. Umiigib ng tubig sa dagat at ibinubuhos ito doon sa maliit na hukay na ginawa niya sa dalampasigan. Tinanong daw siya ni St. Augustine, "Bata, ano bang ginagawa mo?" Sumagot ang bata, "Gusto ko pong ilipat ang lahat ng tubig ng dagat
dito sa aking hukay. Natawa daw si St. Augustine at sinabi sa kanya, nahihibang ka ba? Paano mo maililipat ang tubig ng dagat sa maliit mong hukay? Babalik lang at babalik sa dagat ang iniigib mong tubig. Sumagot daw ang bata at ang sabi, alam mo pala bakit pilit mong gustong ipasok sa maliit mong utak ang buong misteryo ng Diyos? At noon natauhan si San Agustin at naglaho daw ang Santo Niño. Pero nagets niya. Nakuha niya ang punto. Misteryo ang tawag natin sa doktrina tungkol sa banal na Santatlo. At ang translation sa wikang Latin ng Griegong salitang mysterion o misteryo sa Tagalog, ang Latin translation ay sacramentum. At doon galing yung ating salitang sacrament. Sa Tagalog, pag sinabing misteryoso o mahiwaga ang anumang bagay, ibig sabihin, mahirap intindihin o unawain. Pero sa salitang Latin na sacramentum, naroon pa rin ang elemento ng hiwaga. Pero ang diin nito ay kung paano ba nagpapakita ang hiwagang hindi nakikita. Kaya nga, madalas i-define ang misteryo bilang tanda na nakikita na tumuturo sa biyayang hindi nakikita. A visible sign of invisible grace. Parang kabalintunaan, di ba? Pero sikapin nating unawain. Pinangalan kayo sa Holy Trinity. Dapat handa ang community ninyo sa isang malalim na theological reflection. No po? Kahit totoong laging lampas sa atin ang katotohanan ng ating Diyos na banal, mayroon namang mga tanda na tumuturo sa Kanya at mga pamamaraan na umaakay sa atin patungo sa Kanya. Dalawang bagay po ang kasangkot sa sakramento, tanda at pamamaraan. Palatandaan at paraan. Simulan natin sa palatandaan. Palatandaan, katulad ng daliri ko. Minsan may mga bata, tuturo natin ang buwan. Sasabihin natin, look at the moon. Look at the moon. Ginagamit mo bilang tanda ang daliri mo. Susundin ng bata ang daliri para makita ang buwan. At minsan manghang-mangha ang bata, kasi nakita na niya yung buwan. Pag nakita na ng bata ang buwan, hindi na niya kailangan ng daliri mo. At katangahan ang hanapin ang buwan sa daliri. Sabi kong, look at the moon. Sabi ko, nasaan? Nasaan? Hindi. Tanda lang ang daliri ko. Sundin mo siya para makita mo yung itinuturo ko. Yun pala ang silbi ng tanda. Ang sakramento ay hindi lang tanda. Ito ay pamamaraan din kung naituturo ng mapa ang direksyon. Kaya ang mapa, palatandaan din. Kasi kaya niyang ituro kung nasaan sa mapa ang tinaheros. Kung naituturo ng mapa ang direksyon, papunta sa tinaheros, hindi ka dadalhin ng mapa sa tinaheros. Sasakyan pa rin o mga paa mo pa rin
ang magdadala sa iyo sa tinaheros para maabot mo yung lugar na gusto mong puntahan. Ang mapa palatandaan, pero yung sasakyan paraan para dalhin ka sa iyong patutunguhan. Dalawang bagay, tanda at pamamaraan. Yon ay kasangkot sa sakramento. Ang pag-unawa sa misteryo ng Santatlo, tayo mismong mga tao ang nagiging tanda at paraan. Tayo'y mistulang sakramento. Ito yung pinapahiwatig ng simula ng Biblia sa Book of Genesis na ang pinaka-importanting tanda na magpapaunawa sa atin sa Diyos ay ang ating mismong pagkatao. Ang ating mismong pagkatao. Naalala ninyo si Lea Salonga doon sa stage musical Les Miserables. Sumikat yung isang kanta niyang, "To love another person is to see the face of God." Gumagawa tayo ng mga poon, mga larawan, para parang representations of God. Pero ang pinaka-importanting representation ni God ay yung katabi mo. Minsan mapapatingin, siya, gano'n, no? Oo, talaga, tayo, ang tao, tayo mismo ay larawan ng Diyos. Dahil ang pagiging isa ng Diyos, totoong isa lang ang Diyos, pero ang kanyang pagiging isa ay hindi pag-iisa. Ito'y pagkakaisa. Yon ang misteryong kailangan intindihin natin. Kaya nga parang nakikita natin ang anyo ng Diyos sa mga taong pinagkakaisa ng pag-ibig, katulad ng mag-asawa na nakakabuo ng pamilya. Hindi ba't sinabi sa Genesis, nilikha ng Diyos ang tao. Tao. Sa Tagalog, generic ang tao. Mas gusto ko nga yung Tagalog kaysa sa English, man. Parang kailangan mo pang i-distinguish sa woman. Pero sa Tagalog, tao. Wala siyang gender. Tsaka mo lang sasabihin kung lalaki ba o babae, yung tao na tinutukoy mo. The basic humanity, iisa lang yan. So, nilikha ng Diyos ang tao, pero nilikha silang babae at lalaki. Sa chapter 2, sinasabi doon, galing daw sila sa isang laman at dugo. Kaya siguro, kabiyak ang tawag sa Tagalog sa asawa. Siya po ang kabiyak ko. Kahit sa English, sinasabi yan, my other half. Nahinugot daw sa tao ang isang bahagi niya at ginawang kapwa-tao. Kaya pala, kapag nasasaktan ng mahal mo, nasasaktan ka rin. Kasi may nagbubuklod sa inyo. Kapag iisa lang, kapag mayroong kayong pag-iisang puso at diwa, yun ang delikado. Ang ikatutuwa niya, ikatutuwa mo rin. Ang ikasasakit niya, ikasasakit mo rin. Kaya daw tinadhana na hanapin ng tao ang kabiyak niya upang sa pagbubuklod nila ng puso at kaluluwa bilang mag-asawa upang magkaisang dibdib, nagiging ganap ang pagkatao niya at nagiging mas kawangis ng Diyos. Hindi ka pwedeng maging kawangis ng Diyos na nag-iisa. At lalong hindi pwedeng maging kawangis ng Diyos ang taong makasarili. Likas sa tao ang makipagkapwa-tao. Hindi pa nagpapakatao ang hindi nakikipagkapwa-tao. At upang makipagkapwa-tao,
Kailangan nating bumuo ng mga samahan. Katulad ng ginawa ninyo ngayon. Nasa loob tayo nitong mainit na simbahan. Kahit hindi tayo komportable, ay nagsasama pa rin tayo dahil mahalaga sa atin itong pagsasama natin bilang bayan ng Diyos. Ang pamilya para sa atin, hindi lang yung kadugo natin sa bahay, kundi ang bawat kapwa. Dahil iisang Diyos ang tinatawag nating Ama. Likas sa tao ang pakikipagkapwa at pagbubuo ng mga pamilya at samahan at lipunan na nagpapaunlad hindi lang sa atin bilang tao, kundi sa buong mundo. Likas yun sa tao. May isang kanta sa simbahan na sigurado kung kilalang kilala ng marami sa inyo. Ganito ang sinasabi, pagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, anong kasunod? Magmahalan tayo at magtulungan. Wow! Hindi katakataka na tawagin natin siyang Diyos ng pag-ibig. Dahil sa first reading natin, nang ipakilala daw mismo ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses, hindi niya sinabing siya'y Diyos na makapangyarihan o Diyos na nakakatakot. Nagpakilala ang Diyos bilang Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpala, Diyos na sagana at tapat sa tapat na pag-ibig, Diyos na mapagpuno at mapagpatawad. Ibig sabihin, dahil nilikha tayo upang maging kalarawan ng Diyos ng pag-ibig, nagiging tunay na tao lamang tayo kapag sa kabila ng ating mga pagkakaiba ay pinagkakaisa pa rin tayo ng pag-ibig. Bilang pamilya, bilang komunidad, bilang bayan, bilang lipunan, bilang sangkatauhan. Kaya si Pope Leo, bukang bibig niya ang peace building, bridge builder siya. Ang title ng Santo Papa natin, Pontifex Maximus. Nung bata ako, ang unang tinanggap kong medalyon galing sa kapatid ko, si Kuya Randy David. Nagbiyahe siya noon sa Europa dahil estudyante siya sa London. Pag-uwi niya, dinalhan niya ako, dumaan yata sila sa Roma, at dinalhan niya ako ng isang medalyon. At ang nasa medalyon was Pope John the 23rd. Matanda na ho ako. Pope John the 23rd. Kasi sinilang ako 1959. Noon pa lang nagsisimula ang Second Vatican Council na kinonvene ni Pope John the 23rd. At dinalhan niya ako ng medalyon. At binasa ko yung nakasulat, Pontifex Maximus. Ay naging seminarista ako, nag-aral ako ng Latin, at natutunan ko na ang ibig sabihin ng pontis sa Latin ay bridge, tulay. Na yung pontifex, yung fex, ibig sabihin, tagatayo. Pontifex, bridge builder. Maximus, ibig sabihin, great, the greatest. Kaya akala ko, engineer ang Santo Papa. Kasi the greatest bridge builder. Abay, ibang tulay pa lang tinatayo niya, hindi physical bridges. He is a promoter of reconciliation, peace, and unity among people. Sa madaling salita, tayo mismong mga tao, ang the best signs and instruments patungo sa Diyos. At ayon nga sa ating gospel reading, hindi na natiling nakatago ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi kay St. John chapter 3, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Lubhang ipinagkaloob niya pati ang bugtong na anak niya
upang tayo ay maligtas. Ang ganda pa ng kasunod sabi, God did not send His Son to the world to condemn the world. Kaya ako nagtataka kung minsan, bakit maraming natatakot sa Diyos? Alam ko, value yun sa Pilipino. Matakot ka sa Diyos. Na ang ibig sabihin ay magkaroon ka ng pitagan at paggalang at pag-ibig sa Diyos. Pero minsan nagiging negative na. Pati nga kaming mga pare, pinananakot Alala ko nung parish priest ako sa Angeles City, minsan may bata na umiiyak. Tapos yung nanay, ang sabi niya, tumahimik ka riyan. Ayan ang pare, bibigay kita sa pare. Tumahimik ka. Sabi ko, Mrs. naman, huwag niyo naman kaming gawing panakot sa mga bata. No? Baka hindi na sila lumapit sa amin. Hindi lang pare, kundi minsan ng Diyos mismo. Ewan ko, bakit minsan takot tayong lumapit sa Diyos? Sabi ng ating gospel reading, hindi pinadala ng Diyos ang anak niya upang hukuman o parusahan ng tao, kundi upang tubusin at iligtas tayo. Please lang huwag kayong maniniwala na ang kaya lang iligtas ng Diyos ay ang mababait, mabubuti at matutuwid. Kung ganyan ang Diyos, di na ako maniniwala sa Kanya. Talaga. Bakit kayo? Ang anak nyo, love nyo lang sila pag mababait sila. Hindi ba minsan kahit nagiging pasaway sila, dodoblihin nyo pa nga ang atensyon at pag-ibig at pag-unawa nyo sa kanila. Kung ganyan kayo, Diyos pa kaya? Wala naman yatang ka-challenge na magligtas ng mga mababait na. Kaya wag nating isasara ang ating mga pintuan sa mga taong sa tingin natin ay hindi papasado sa standard ng Diyos. Hindi ganyan ang Diyos natin. Tayo'y nilikha na likas, na mabuti, totoo, at maganda. Huwag niyong ikakahiya ang ating pagkatao. Kahit minsan sinasabi natin, sapagkat kami tao lamang, para bang napakasama ng maging tao. Hindi. Mataas ang dangal ng tao. Kaya hindi natin dapat hahayaan na mayurakan ng dangal ng sino mang tao, ng anumang pagkakataon, kung tayo ay Kristiyano. Ang pinakamalinaw na tanda ng pagsasaati ng Diyos ay kapag sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, imbes na maging daan ito ng hidwaan, nagiging daan ng pagkakaisa upang magningning sa atin ang anyo ng Diyos na tatlong persona, pero iisang Diyos ng pag-ibig. Amen.